Hello guys, so another tipid tips na naman po para sa ating mami na nagtitipid. So ang gagawin ko po ngayon is yung palagi po nating ginagamit sa ating mga kusina. So araw-araw po natin ito siyang ginagamit. So ang gagawin ko po ngayon is gagawa po tayo ng dishwashing liquid. So in order ko po ito siya sa Shopee. Ang nabayaran ko po is $268 kasama na po yung shipping fee. So tara po at gawin na po natin. Ito na yung in-order natin na DIY kit guys ng dishwashing liquid. So open po natin para makita po natin kung ano po yung laman po ng kit. In-order ko po ito sa Shopee. So ito mayroon siyang premium premix calamansi. Parang yun siyang parang flavor niya or yung essence, ganon. Tapos next is itong bubble buster. Mayroon din po siyang thickener. At itong surfactant. Ayan. At hindi mawawala yung manual po niya. Dito nakalagay yung step by step kung paano po siya gawin. So, tara na at gawin na po natin. So, ang first na step is maglalagay daw po tayo ng 14 litro ng tubig. Tapos, ang next is ilagay na po natin yung bubble booster. So, ang first nating ilalagay po is itong bubble booster. So, dahan-dahan lang daw po sa paglagay. So, dahan-dahan lang po natin ang paglagay hanggang sa maubos po siya. Pwede nyo po siyang haluin. Yung tamang paghalo lang po. Huwag masyadong lakasan yung paghalo kasi bubula po siya. So, dahan-dahan lang po yung paghalo para hindi po siya bumula. Hanggang sa maubos po yung bubble booster na ilalagay po natin. Ang isang kit nito guys is makakagawa po siya ng 15 to 16 litro na dishwashing liquid. O diba, ang dami na po nun. So ilang months na din po natin magagamit po yun. So mas makakatipid po talaga tayo sa mga ganitong DIY na dishwashing liquid. Yung tayo na po yung gagawa. Kaysa yung sa mga dishwashing paste, madali po siyang maubos eh. Kaya, mas maganda yung ganitong dishwashing liquid kasi madami na po siya. Mas makakatipid talaga tayo kapag tayo na yung gumawa kaysa bumili pa po tayo sa mga tindahan. So, ang next po natin ilalagay naman po is yung surfactant. So, ito is dahan-dahan din po yung paglagay po nito hanggang sa maubos na po yung laman po ng sachet. So, ang next po natin ilalagay naman po ay itong premium premix na calamansi. So, ilalagay na din po natin ito lahat. Yan, dito. So, biruin nyo guys, 15 to 16 liters ang magagawa ng isang kit nito. So, ilang months na din po nating magagamit yun. So, malaki-laki din po yung matitipid talaga natin. Ayan. So, after naman po natin malagay itong premium premix is isunod na po natin itong thickener. So, ito na po yung pinakalas po natin na ilalagay. So, habang nilalagay po natin ito is kailangan na po natin siyang haluin hanggang sa maubos po yung laman po ng sachet. So, dahan-dahan lang po sa paghalo para hindi po siya bumula. At saka kapag maghalo po kayo is isang direction lang po. Ayan. So, after na malagay is patuloy pa din po natin siyang hahaluin hanggang sa wala na po tayong makitang mga buo-buo o yung mga nilagay natin. Haluin nyo lang po siya guys hanggang sa wala na po kayong makitang mga buo-buo. Tapos dahan-dahan lang po sa paghalo para hindi po siya bumula. Kasi kapag malakas po yung panghalo natin, bubula po yan siya. So, ayan. So, malapit na pong matunaw lahat ng nilagay po natin. Kapag nakita nyo po na ganito na po siya, yan, wala na siyang buo-buo. So, tatakpan na po natin siya kasi i-rest pa po natin siya ng 24 hours.
So, after makita nyo ganyan na wala ng buo-buo, is takpan na po natin siya. So, walang takip yung balde ko. So, naglagay na lang po ako ng plastic. After 24 hours guys, ito na po yung ating dishwashing liquid na ginawa. So, na-rest na po natin siya. Ito na siya. Ayan. Titignan muna natin guys. After nyo pala ma-rest guys, is kailangan nyo pa siyang haluin bago po ilagay sa mga container. So, dapat may naka-prepare na po kayo ng mga lagayan nyo. So, sa akin po is yung mga plastic ng soft drinks. Ito is mga 1.2. So, dito ko po ilalagay yung ating ginawa na dishwashing liquid. So, ayan, ilalagay na po natin sa mga lagayan na prepare po natin. So, itong mga paglalagyan ko guys is yung mga bote or plastic po ng soft drinks na 1.2. So, hindi ko po tinatapon yung mga ganito ko guys kasi pinaglalagyan ko po talaga siya ng mga dishwashing liquid kapag gumagawa pa ako ng dishwashing liquid. Para hindi na po ako bibili pa ng ibang lagayan. Kasi nga po, nagtitipid po tayo. So, kung ano na lang po yung makita natin dyan sa loob po ng bahay natin na pwede po nating gamitin or paglagyan ng mga ganitong dishwashing liquid is yun na lang po para less po tayo sa gasto. Pero kung gusto nyo naman pong magbenta po ng mga ganito, so kailangan nyo po talagang bumili din po ng plastic na paglagayan ng dishwashing liquid na pangbenta. So, yung mga ganito po kasi is pang ano lang po siya, dito lang talaga sa bahay. Kasi hindi naman pwede na ganito yung gagamitin nating plastic na pangbenta. Kung gusto nyo pong magbenta ng ganito guys, is pwede din po. Kasi malaki din po yung kikitain nyo kapag nagbenta po kayo ng ganitong dishwashing liquid. Kasi madami po kayong magagawa talaga sa isang kit po ng DIY dishwashing liquid. So ito na po yung nagawa ko po. 36912 po siya na 1.2. Hindi masyadong puno yung isa. Pero tignan nyo naman po, ang dami na nating pang sabon sa ating hugasin. So, ayan. So, ito try naman po natin gamitin. So, ipapakita ko po sa inyo. So, hinugasan ko na po itong sponge ko para makita nyo po mismo kung gaano po siya kabula. So, ayan. Wala na po yung siyang bula, guys, ha. So, ito try natin yung ginawa natin na dishwashing liquid kung mabula nga ba talaga siya. So, ito yung pinanghalo ko kanina. So, ito na lang yung ipapakita ko sa inyo kung paano po siya, gaano siya kabula. So, ayan, oh. O, tignan nyo. O, diba, sobrang bula po niya, guys. So, sino ba naman yung hindi gaganahan mag-ugas ng pinggan kung ganitong sobrang bula ng sabon na gagamitin po natin. So, ayan. Thank you for watching, guys.